Grabe, may mga patak-patak ng dugo yung dinaanan ni Brindel. Ano kayang nangyari sa kanya? Buntot na lang ni Oreo, ni Brindel at ni Britney yung naabutan ni Mother for today's video. Kasi nga po, pinalabas na naman sila for today. Hay naku guys, sobrang binabagyo tayo dito sa Batangas at Cavite. Kaya doble ingal para sa mga taga dito. Diyos ko, talagang nasa orange rainfall warning na tayo. Pero may red warning dito sa ating mansion. Kasi tingnan nyo, may mga patak-patak ng dugo dito sa dinaanan ng tatlo. Actually, sinundan nga yan ni Mother. Pero hindi po yan nag-lead papunta dito kay Britney. Kasi alam nyo naman may regla si Britney. Pero hindi po galing kay Britney yung dugo na yan kasi yung kay Britney is patapos na. Sinundan nga ni Mother yung patak-patak ng dugo at dito nga siya nag-lead sa second floor. Sino kayang dinudugo dito? Diyos ko, nakakaloka. Nung i-check naman ni Mother ang cage ni Brindel, hindi na nga niya masyado naipakita. Pero kay Brindel pala yan guys, mga dugo na yan kasi grabe nire-regla na rin siya. Ay, nakakaloka. Alam niyo ba, kahit kami talaga is takang-taka rin kung bakit niregla itong dalawang to kasi most of them or most sa mga aspins talaga hindi na nire-regla. Sobrang nakaka-amaze rin talaga itong si Brindel at si Britney. Siguro nga iba talaga yung lahi nila kaya naman ganyan sila. Pero isa pa sa pinagtataka namin is naunang magregla si Britney knowing na si Brindel ang mas matanda, malaking tanda kesa sa kanya. Siguro nga yung pagre-regla sa kanila is wala rin sa age talaga kung kailan siguro sila talaga magiging mature enough saka sila re-reglahin. Ayan, tuloy dalawa na ang nire-reglat dalaga dito sa ating mansion, si Brindel at si Britney. O diba nakakatuwa naman silang dalawa. Anyway, so much for the chika. Balik tayo sa usapang bagyo kasi binabagyo na nga po tayo dito sa Batangas at Cavite, no? At yun ang reason kung bakit hindi makalabas ang ating pack members. Diyos ko, kawawa naman sila, mga bilanggo sila for a few days na, siguro nga mag-iisang linggo na at siguro nami-miss na nila ang outside world. Pero tiis-tiis lang guys kasi Diyos ko, napakagrabe ng hangin dito. Sabi ko nga baka kapag pinalabas natin ang pack members natin ay may ilan na dalhin ng hangin. Lalo na nga yung medyo magagaan nating pack members gaya na lang nga ni Athena at ni Olaf. Baka maya-maya makita na lang natin sila palipat-lipat na sa labas. Charis lang syempre. Kidding aside, sobrang tindi ng bagyo guys ngayon at marami pang paparating. Kaya naman lagi tayong mag-ingat at syempre dapat lagi rin tayong handa sa mga ganitong klaseng kalamidad na paparating sa atin. Kaya naman tayo dito sa ating mansion ay talagang palagi tayong may stock ng dog food. Kahit wala nang stock ng pagkain namin, okay lang basta ang dog food hindi mauubusan. Yan talaga kasi ang pinakamahalaga lalo na para sa amin. Ang hindi mawala na makakain at maiinom ang ating pack members. Diyos ko, party nga tubig, may mga stock tayo palagi. Yes guys, sandamakmak yung tubig natin dito. Kung di ako nagkakamali, mga galon-galon sila is mga nasa 7 galon na yung mga stock natin. Kasi syempre malakas tayo sa tubig. Sa dami pa naman na umiinom na to tapos ang lalakas pa sa tubig. Kahit nga mga gamot na stock na rin natin dito sa atin. Syempre yun talaga yung mga mahalaga, yung mga pagkain nila, mga gamot, vitamins, tubig. Hindi lang yan, pati nga yung mga kagamitan na ginagamit natin panlinis dito. Mga mop, mga brush, mga dishwashing, mga kennel disinfectant. Yun talaga yung palagi rin natin ini-stock. Ginagastasan talaga ni Mother yan na malaki at bulk orders na talaga palagi siya para nga ma-make sure na palagi may stock ang pack members natin at never silang mauubusan. Lalo na nga sa dog food, Diyos ko, sa lalakas kumain ng mga yan ako, hindi ko na lang alam kung anong mangyayari kapag naubusan sila ng dog food at wala tayong mabilhan dahil bagyuhan, diba? Pero kahit na ganun guys, make sure na mag-stock rin kayo ng mga sarili nyong food at water sa bahay nyo kasi yan nga yung pinakamahalaga kasi mas safe talaga na magstay tayo indoors lalo na nga kapag may mga ganitong calamities. Kaya naman ang pack members natin talagang indoors ngayon na talagang miss na nila ang outdoors. Pero pagpasensyahan nyo na guys at pack members talagang hindi pa carry today. Buti na lang nga hindi masyadong naboboard ang pack members natin dahil naaaliw nga sila dito sa kanilang ate. Kasi nga syempre si Ate Shane na rin yung nagpakain sa kanila nung time na to since hindi na nga makapunta si Kuya Semer nyo dahil ng matinding bagyo. Syempre naaaliw yung pack members natin kasi meron na nga sila mga bagong kukulitin gaya na lang nga nitong si Oreo na hindi magkaintindihan habang nililinisan siya ng pupu dyan. Tuloy-tuloy lang rin nga ang pagtuturo ni Mother kay Ate Shane kung ano ba yung mga dapat gawin kapag ganito. Syempre sinasaulo rin ni Ate Shane at kinakabisan niya kung ano ba yung mga kailangan gawin dito sa mansion time by time. Alam niyo ba, nakakatuwa kay Ate Shane, mabait rin talaga sa kanya ang pack members natin, which is tama talaga yung napili natin. Kasi gaya nga nasabi ko sa inyo, ang mga doggies po galit sila sa mga matatapang sa doggies, pero kapag mabait po talaga ang tao, mabait rin ang mga aso sa inyo. Kaya kung may makikita po kayo na tao na parang wala pang ginagawa is galit na sa kanila yung mga aso, siguro may something sa kanila or sa behavior nila towards mga aso or other animals. Pero kapag ibang animals nakita nyo na lumalapit sila sa isang tao na sobrang bait nila sa isang tao, it's
either mabait talaga si animal or mabait rin talaga si tao na nase-sense nga po yan ni animal. Lalong-lalo na nga mga doggies, Diyos ko, napakagaling mag-sense na mga yan. Kahit mga totoong emotions natin, mase-sense talaga nila. O, diba, napaka-legendary talaga ng mga aso, kaya napakagaling nila at sa totoo lang, mas better pa talaga ang mga aso kaysa sa mga human beings sa totoo lang. Kahit in terms of anything, in terms of attitude, in terms of intelligence, in terms of anything in the world, ay charis lang. Pero legit, mas magagaling talaga at mas better ang mga aso. Kaya tayo, wala tayong karapatan talaga na maging matapang kahit sa ibang mga hayop. Anong hayop man yan? Kasi lahat tayo binigyan ni God ditong pagkakataon sa mundo na, alam nyo yun, magsama-sama dito. Lahat tayo nakikita lang dito sa isang mundong to. Anyway, so much for the chika. Nakarating na nga dito sa second floor si Ate Shane yung pagpapakain sa ating mga pack members. At habang umunguya-nguya sila dyan, ay naglinis nga muna siya dito sa lababo. Medyo matagal na kasi hindi nakuskos itong ilalim ng lagayan or patuluan ng kanilang mga pakainan, kaya kinuskos. Kuskus muna yan ni Ate Shane. Mabait rin naman si Ate Shane, tsaka madali rin talaga siyang utusan. Kaya naman ox na ox at kada utos mo gagawin talaga niya agad. After niya nga linisin yun, naganda na siya ng tubig na ipapainom sa ating pack members kasi alam niyo naman talagang may timpla pa rin niya. Pero wag kayo, hindi Diyos ang timpla natin dyan na dextrose powder. At kung mapapansin nyo nga pala, medyo may itim na linya doon sa lagay ng tubig nila. Guys, kahit anong hugas, hindi na po talaga yung natatanggal. Si Mother yun nga talaga naghanap na siya ng ibang painuman para sa ating pack members, pero wala na talagang makita na mas okay. Gusto kasi talaga nila is yung medyo malakas yung labasan ng tubig at syempre medyo malaki rin para nga hindi na pauli-uli ang pagtitimpla. Sa takaw naman kasi ng pack members natin sa tubig, tapos ang dami-dami pa nga nila. Baka nga yung isang drum kapag dinala mo dito paikot sa first and second floor ay nakukulang pa. Charis lang. Pero alam niyo naman, hindi rin maganda na mapasobra talaga sa tubig ang ating mga fur babies kasi may tendency nga na lumambot yung pupo nila. Kontrolado rin nga kami sa tubig, guys, para ma-make sure na tama lang rin yung consistency ng kanilang pupo. Gaya kasi nasabi ko sa inyo, ang pupo nila maaring indication rin po ng poor health nila. Kaya naman dapat talaga yung pupo nila, yun yung aming talagang tinitingnan palagi. Anyways, ayun ang mga naganap ngayong bagyuhan dito sa ating mansyon. Buti na nga lang talaga safe ang ating pack members dito sa loob natin. Kahit sobrang tindi rin nga ng mga hangin dito at nagbabaha-baha na nga sa ibang lugar malapit dito sa amin, dito naman sa pwesto natin sa ating mansyon ay hindi naman bumabaha at thank you Lord for that. At isa pa, dito sa loob ng mansyon ay okay na okay rin naman at hindi naman po talaga masyadong ramdam talaga yung bagyo kasi close na close area nga siya at kahit hangin nga or yung nagapak ng hangin hindi masyadong ramdam. Kaya naman yung pack members natin ay ox na ox lang din talaga dito para hindi nga nila ramdam na may bagyo. Alam nyo naman na yun talaga ang mahalaga sa atin, yung comfortable nga po sila. Kasi syempre baka kasi pag naramdaman nila yung bagyo ay baka matakot pa sila at ma-stress. Gaya nga ng cyber natin, Diyos ko, takot na po yan kahit sa lindol kasi na-experience nga po niya mismo yung lindulan nung maputok yung Bulkang Taal. Nakakaawa rin kasi since may stress nga siya, pati na rin nga iba nating pack members na matatakotin talaga. Kaya naman alam nyo na humahanap talaga kami ng lupa para nga malipatan natin kung sakasakali man, pero wag naman sana na mag-alburuto na naman ang Bulkang Taal. Sa totoo lang nakakalungkot na kailangan pa nating humanap ulit ng panibago, pero wala talaga tayong choice. Gusto natin yung comfortable at safe palagi ang ating pack member.